Patuloy na frontal system sa extreme Luzon at dudulot ngayong araw ng mga paklan at localized thunderstorms na umaabot sa mahigit 100 lightning strikes mula pa kaninang madaling araw. Pero nalalabi ng Southern Luzon, Visayas, ilang bahagi ng Mindanao, nagiging humid pa rin, pero sa kanluran ng Visayas at Mindanao, medyo maulap at makakaranas pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Especially sa may bandang Davao Region, dulot pa rin ng near equatorial track. Stationary low na si 93W patuloy pa rin po obserbahan. And sudden increase ng air pollutant sa paligid namin sa Caloocan, inaalam ko pa kung may kinalaman ba to sa volcanic smog or thermal inversion. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, May 19, 2024. Ang oras nating boys may umaga, alas 10:33 na umaga. At dahil third week na po, papasok na po tayo sa third week ng month of May, dito na po magsisimula ang mas matitinding mga localized thunderstorms na iiral sa atin, lalo na sa bahagi po ng Northern Luzon at hanggang Southern Luzon yan bago matapos ang month of May. Kung natatandaan ninyo, nabanggit ko na po last week ago, once na pumasok na ang third week at last week ng month of May, dyan na po mas matitindi ang mga violent thunderstorms na mararanasan natin. Now, which is, nagpapakita na po ng palatandaan na magsisimula na po, malapit nang magsimula ang transitioning ng mula sa hot dry season into habagat season na. Bagamat medyo magkakaroon ng konting delay dahil medyo magkakaroon tayo ng neutrality sa ating sea surface temperature, magiging neutral po kasi ang mga pag-ulan, yung average rainfall, so medyo magkakaroon ng konting delay ng magiging tag-ulan natin. Siguro mga bandang second week na po, next month o bandang second week to third week na po ng June 2024 na po ang aasahan natin pag-ulan. Pero it doesn't mean hindi mawawala ang mga localized thunderstorms natin, lalo na sa bahagi na po ng Northern Luzon. Kaya ngayon ay nakakaranas pa rin tayo ng patuloy na mga active lightning strikes dyan sa may extreme Luzon. So ingat po sa mga kababayan natin sa bahagi niya ng kanluran ng Northern Luzon mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at dyan sa bahagi naman ng extreme Northern Luzon, Batanes, Group of Islands, at sa baybayin din naman ng Silangan ng Isabela area. Bagamat wala tayong nakikitaan na may lightning strike sa kalupaan, pero anytime gagalaw yan dahil sa patuloy na paggalaw din ng frontal system sa extreme Northern Luzon. So sa current conditions, overcast po, gloomy. So medyo haze po tayo ngayon ha. Since kagabi pa is na-post ko na yun sa aking Facebook page kaninang madaling araw. Na-post ko yan na nagkaroon po tayo ng fog situation na na-detect sa aking current condition sa PIMO Weather Monitoring System. At ngayon, nasa haze po tayo at gloomy, mostly cloudy po. So, medyo mapapansin nyo, halos very hazy, halos zero visibility tayo. Lalo na dyan sa may bandang Tagaytay, kung may mga kabatang tayo dyan, lalo na sa bahagi ng Batangas, mapapansin nyo, grabe po ang very hazy o halos zero visibility. So, obserbahan na lamang ninyo ito kung ito ba ay nanggagaling sa bog o smog mula sa bulkan or natatrap lamang dulot ng thermal inversion. Obserbahan natin dito, hindi natin ma-determine dahil tinignan na natin ang mga iba't ibang klaseng sentinels para ma-detect, ma-monitor ang location ng makakapal na fog na ito. Hindi natin ma-determine dahil nakapinpoint siya sa most of may mga bulkan. So, kung titingnan naman natin sa ating MODIS mula sa Miroba data feed, normal naman yung thermal anomalies nito at nominal naman ang thermal detection niya. Or maaring nagkakaroon kasi tayo ng nagloloko ang ating mga satellites sa outer space dahil nga po sa sunod-sunod din na medyo masamang lagay ng panahon sa labas ng ating mundo, which is yung solar flare at patuloy pa rin umiiral sa atin sa mundo kaya nagkakaroon ng disorientation
sa mga satellites. Hindi properly accurate ang naibibigay na data ng mga satellites, especially nga po sa weather, lalo na sa Sentinels, medyo nagkakaroon ng problema dahil na po sa patuloy na pag-iral ng space weather status natin. Sa ating lowest temperature na tala sa amin sa weather station sa Caloocan, nakapagtala kami kaninang 7:58 AM ng pinaka-lowest na po na 28 degrees Celsius. Kahapon, mataas pa rin ang aming temperatura na nasa 35.2 degrees Celsius kahapon ito ng hapon at 2:10 PM. So medyo mababa ng bahagya ang aming heat index na nasa 48.8 degrees Celsius na heat index since kahapon. So at least medyo bawas ang tinding init kahapon. At kung itatabi naman natin sa mga official weather stations ni Pag-asa, ay nangunguna naman sa mga highest heat indexes. Kung titingnan natin dito, may mga 47 degrees Celsius ng Sangley Point, Cavite. Yan, nangunguna yan. At sumunod na po ang may 46 degrees Celsius na po after Sangley Point, Cavite. Diyan sa bahagi po ng Dagupan, Pangasinan, pumangalawa po na nasa 46 degrees Celsius since kahapon. At kasabay na rin ang Rojas City, Capiz na may 46 degrees Celsius din na heat index. At sumunod na po ang may 45 degrees Celsius. Gagaya na lamang dito sa Iloilo. Yan. May 45 degrees Celsius. Mukhang may nagbago pa. Kian Eastern Samar pa ang nangunguna. Kahapon, di ko nakita ito na umabot ng 51 degrees Celsius. So, lumalabas. Kung binago ito ni Pag-asa, lumalabas, nangunguna ang Kian Eastern Samar na may pinakamataas na heat index. Kahapon, hindi ko ito nakita na umabot ng 51 degrees Celsius ang Kian Eastern Samar. So, i-update ko na lamang sa aking Facebook page. Sa interest, ay tingnan na lamang ninyo mga folks yung most of details mula 45 degrees Celsius, pababa na po yan mga folks. Silipin na lamang ninyo sa aking website kung hindi nyo ma-load yung website ni Pag-asa na mabigat-bigat po kasi yung catch file nila. So, bahala na po kayo para sa gusto malaman ang more details ng heat indexes last kahapon ng May 18, 2024. Samantala, sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna naman ang Malay-Balay Bukidnon sa may napakamataas pa rin na alinsangan na nasa 36.4 degrees Celsius ang air temperature. So, halos pumangalawa lamang kami sa Caloocan. So, mas mainit ngayon ang bahagi ng Mindanao base dito sa pinakamataas na naitala kahapon. At sa lowest temperature sa Baguio City ay ang nanatiling stationary at 17.8 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa inulan naman ng Infanta, Quezon ay nakaranas sila ng 62 mm na total rainfall. Despite na naging maulap lang sa amin maghapon-kapon, wala naman kami naitalang pag-ulan dito sa Caloocan. At sa ating relative humidity, ngayon ay so far nasa moderate at 73% po yung ating outside humidity at tumaas ito ng 2% since last hour. Mukhang malapit, posibleng magkaroon tayo ng real-time thunderstorms pa rin dahil base sa aking barometer, sa aking weather station, ay nasa 1,008 hectopascals ito. At bagamat steady ito since last hour, tingnan natin kung aabot ito sa 1,007 hectopascals to signify na may localized thunderstorms tayo dito sa paligid sa Metro Manila. So medyo ihanda ang mga pananggalang sa ulan anytime, lalo na mamayang hapon, for possible localized thunderstorms. Samantala sa ating high tide and low tide naman ay kasalukuyang pababa pa lamang ang level ng tide sa Pangpang ng Manila Bay. May 3 hours and 10 minutes pa po itong maximum low o 1:51 PM pa po mamayang hapon. So medyo okay pa pong pumalaot sa Pangpang ng Manila Bay at kaya pa po at medyo malalim-lalim ba ng bahagya. So, pwede pa po tayong pumalaot. Pero, mga within 3 hours, medyo layo-layo na po kayo dahil unti-unti na namang bababa yung level ng karagatan dyan. Mula pa kagabi ay nag-report na po ako, kanina madaling araw pala, rather, na nagkaroon tayo ng fog sa ating current status sa kagabi. At kung mapapasin ninyo ay nagmo-moderate at nag-unhealthy po yung status ng aking air quality sensor sa Caloocan.
Ibig sabihin may nasesense siya na matataas na pollutant mula kagabi. At mapapansin ko yung average ng pollutant, tumaas ito mula pa kagabi. At sa ngayon, nasa index of 107 ito, or to be exact of 38.8 micrograms per cubic meter, or in particulate matter 2.5. Kung titingnan natin yung assessment mula sa aking weather station o station ng aking air quality monitoring sa Caloocan, kung mapapansin ninyo ay mula pa kagabi ay nag-good to moderate po yung status ng air quality particles. So kung mapapansin natin ay sudden o biglaan ang tumaas po yung ating air pollutant. So hindi natin malaman kung ito ba ay dulot lamang ng thermal inversion mula kagabi na natatrap yung pollution natin. Hindi natin ma-confirm pa dahil tinignan natin yung mga sentinels ng iba't ibang mga satellite imagery. Wala namang masyadong napapansin na mataas na smog. Bagamat yung SO2, base dun sa sentinel ng Copernicus, mataas ang bahagi na kung saan may mga bulkan tayo. Pero kung titingnan naman natin yung thermal ng Moody's, hindi naman masyado o nominal lamang yung temperatura. So, medyo nakakalito pa or hindi pa natin ma-pinpoint kung ito ba ay nagmumula sa bulkan o dulot lamang ng thermal inversion. At base dito, kung obserbahan natin yung past 24 hours natin, sudden itong tumaas mula kahapon, medyo nagkakaroon ng fluctuate. So medyo normal yan. Pero mapapansin mo, mula kahapon ay medyo tumataas-taas pa siya. Tumataas-taas na po yung average ng pollutant natin. Ayan Tapos ito yung past 24 hours. So yan yung loob ng 24 hours. Biglang tumaas po yung ating air pollutant. At kung titingnan natin sa 1 week data, yan, ito normal lang yung air particles natin, yung air quality. Oo, medyo may tumataas pero nagno-normalize naman siya. Pero mula kahapon, bigla na lamang itong tumaas. Ayun biglang sudden unti-unting tumaas yung average niya. So hindi ko malaman kung bakit biglang tumaas yung ating air pollutant. So sa mga official ng PBOX, mukhang ikilos nyo sana mga tao, pero dahil linggo po ngayon, wala pong pasok. Yung mga automated stations ninyo dyan, kung maaari, tingnan po ninyo, or sa mga kabatang natin na may mga drone, medyo gamitin ninyo at tingnan natin, silip-silipin natin yung paligid-taan. Or kung sa Bicol region naman, medyo silipin nyo naman itong sila Mayon Volcano, baka hindi natin napapansin na lumalakas na ang pagbubuga nila ng SO2. Ayan for the past 4 weeks, mula kahapon, bigla itong tumaas. Ay, mapapansin ninyo, biglang sudden changes, bigla siyang tumaas. So, kung titingnan natin yung average, 24-hour for the last 7 days, mula kahapon, bigla itong tumirik ng sobrang taas. Yan yung 2.5 particulate matter, nag 25.4 micrograms per cubic meter agad. Hindi gaya sa mga average normal niya na nalalaro lamang sa 8 to 13 micrograms per cubic meter. So may napapansin ako na medyo kakaiba, hindi lang natin ma-determine kung ito ay fog o smog. Tingnan na lamang natin, baka natatap lamang yung ating air pollution. Pero bakit sudden naman ng pagtaas nito na hindi natin maintindihan? Yan, kitang-kita naman sa data ng aking aparato ang sudden increase ng air pollutant. Ayan hindi gaya ng last 4 weeks, okay naman normal lang yung pagtataas ng pollution niya. Yan, malalaman natin sa mga sasakyan lamang yan, dulot ng mataas na air pollution. Pero pagdating nito kahapon, biglang sudden na pag-increase ng pollutant ng buong gabi hanggang buong maghapon. Ayan Tapos yung 24-hour average kumpara sa loob ng isang linggo, makikita bigla itong tumaas. Ayan So yan, according sa aking investigation, sa aking monitoring, mukhang may kakaiba. So obserbahan na lang natin at kung titingnan naman natin sa World Air Pollution, which is naka-distribute din ang aking
aparato sa Caloocan. Ito po sa amin sa Caloocan. Ayan. Mataas din. At kung titingnan natin yung pattern, yung flow pattern, mataas na rin sa may bahagi ng San Fernando, Pampanga at dito sa may bahagi po ng Batangas. So, moderate o unhealthy yung lahat ng air quality sa paligid ng yan. So, medyo alamin natin kung ano po ang cause nito. Ayoko kasing pangunahan na ito ay isang epekto ng vulkan. Hindi natin ma-determine kung ito ay mula sa vulkan o hindi. Pero kung may mga kababayan tayo na malalapit sa paligid ng vulkan, pansinin nyo sana o pakipansin na lamang at pakicomment sa comment section kung meron kayong kakaiba na pag-release ng mga SO2 emission sa mga vulkan. Gaya na lang ni Taal Volcano at ng Mayon Volcano. At kabilang na rin sa ilang katabi ni Mayon Volcano ha. So, paki-observe na lamang po dahil hindi natin ma-confirm dahil hindi ko rin makita sa kung sisilipin natin sa volcanic monitoring. Una, kung sisilipin natin yung synopsis ni PHIVOLCS since past 24 hours. According dito kay Taal, merong isang volcanic earthquakes daw. Pero mababa naman yung SO2 emission. Bagamat wala kasing latest update si PHIVOLCS, so wala tayong may kukomento dyan kung tumaas kahapon. So, ang pagbabasa lamang natin ngayon, yung sudden change ng ating average air pollution, yung air particles, bigla pong tumaas. So, yun lamang ang magiging obserbasyon natin sa ngayon at hindi pa natin may kukumpirma ito sa ngayon. Dahil wala pang feedback mula sa Moody's sa aking webpage, mula kay Miroba. Wala pa rin pinapakitaan na kakaiba ang behavior ni Miroba. At dahil nga po sa nagkaroon ng mga disorient sa mga satellites sa outer space, mapapansin niyo medyo hindi maganda yung pag-capture. Kay Mayon naman, kung sisilipin natin, wala naman din tayong nakikitaan na anomaly. So, puro nominal lang naman ang nakikita rito. Kay Bulusan naman, wala rin. Kung sa CIMS naman, wala naman tayong nakikitaan na ash or dust cloud na nakikitaan dito in the past 24 hours. So, wala po tayong idea wala po talaga po akong idea sa ngayon kung ano ang nagpo-cause ng sudden change ng ating air particulate matter. Samantala, kamustahin naman natin yung total na mga lightning strikes since kahapon dahil mula pa kagabi ay patuloy pa rin ang mga lightning strikes. At kung titingnan natin ay patuloy na aktibo yung aking lightning reception sa aking antena ng aking lightning detection system. Pero malalayo naman ito at 265 km mula sa amin sa Caloocan yung range. Wala pang masyadong malapit dito sa amin. So, typically, extreme nodal Luzon ito. Ayan o. At kung titingnan naman natin sa pinaka-indexes, dapat pala ma-update ko na to sa aking webpage. Wala pa akong time para may update. Pero sooner, ilalagay ko na ito sa aking webpage. At kung titingnan natin, ay mula pa kahapon, grabe po ang statistics na mataas na stroke count in past 24 hours. Ayun o. Sunod-sunod po siya. At kung titingnan natin sa iba pang detalye, ay makikita natin mataas po yung lightning strike count na nadedetect more than 9,000 base dito sa counts per hour. Yung actual ng ratio ay yung total stroke count na natiling niya sa 444 total strokes po in past 24 hours. Yan. In distance maximum 1,500, so more than 80% pa rin yung probability na mataas ang stroke distance by ratio between 1,500 to 2,000 km. At yung mga less, which is malapit sa amin, mataas din. Ayan o. At least mga nasa around 20% to 40%. So yun po yung sunod-sunod at papansin natin marami po yung stroke ratio niya. Nangangulugan lamang na mga more than 100 po ang maging detection ng aking lightning detection system sa Caloocan. Puro cloud to ground po ito which is delikado po. Hindi natin masyado concern yung mga cloud to cloud. Cloud to cloud po na mga pagkidlat. So kasalukuyan mga nasa more than 90 ang lightning strikes pa rin na nadedetect ng ating lightning detection system.
Typically, mga baybayin o karagatan ito ng extreme northern Luzon. Ingat na lamang sa mga mangingisda ha. At expected, mga nitong maghapon, ay expected pa rin ang mga localized thunderstorms at i-discuss natin yan maya-maya sa ating satellite imagery, sa ating report. Samantala sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:27 AM, inasang lulubog ito mamayang 6:18 PM. Ang ating 82% illuminated na po. So malapit na pong mag-full moon na waxing gibus na sinag ng araw. Sisikat naman ito mamayang hapon at 2:47 PM. At kinabukasan naman ng 2:55 AM naman, kinabukasan na madaling araw, ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong linggo hanggang bukas na po ito ng Lunes, which is third week na po to last week na po ng May. Ulit ko, mas violent na po ang mga localized thunderstorms natin ha, nitong katapusan, itong third week po hanggang katapusan na yan ng May ha. At ingat na lamang dahil yan na po yung pinaka-high peaks niyan. At asahan natin ang partly cloudy ang ating maghapon, ang localized thunderstorms muli, na tiling 100% chance daw na uulan sa Metro Manila. Maaring inuulit ko, maaring hindi yan 100% dito sa amin sa Caloocan. Posible pa rin sa karatig sa Caloocan, gaya na lamang ng Quezon City, Taguig, Makati, ganyan, o City of Manila. Kung hindi man, maaaring bandang Cavite at dyan sa pababa ng Calabarzon. At sa silangan naman ng Metro Manila, gaya na lang ng Taytay, yan, mga Antipolo, hanggang papasok na yan ng Quezon Province. Typically, yan ang madalas babagsakan ng mga pag-ulan. So, malinaw yan mga folks ha. Diretso agad tayo sa tingin gamit na satellite imagery, patuloy pa rin ang frontal system dito. At sa ibang version naman ay easterly shear line, rather. Pero hindi na ito matuturing na shear line dahil sa may bandang extreme northern Luzon na po siya. Pero dahil namamagitan pa rin kasi yung init at lamig dito sa may silangan na sumasalubong dito sa malamig na hangin sa itaas, kaya nabubuo pa rin ang frontal system dito sa pagitan or tinatawag pa rin nating shear line yan kapag kaamihan season. Pero inulit ko, wala po tayong amihan, dulot lamang yan ng salubungan ng mainit at malamig na hangin dito sa may bandang northern hemisphere at sa may bandang east of coast o yung ating easterlies, yung mainit na hangin silanganan. So masalpok dito. So nagkakaroon po ng mahamog o mataas na water vapor sa pagitan yan, nagdudulot po na yan ng mga pag-ulan, kalat-kalat po na pag-ulan and localized thunderstorms. At kasalukuyan nga po na umiiral sa may bandang extreme Luzon, lalo na sa kanluran ng Ilocos Norte, pababayan na yan ng La Union. Damay-damay na po dyan ha, Abra, Cordillera Administrative Region, Baguio, Benguet, yan, hanggang dyan sa bahagi na po yan ang bandang Dagupan, Pangasinan, at ilang parte ng Zambales, Bataan, at ilang bahagi pa rin ng Central Luzon area. Dahil yung galaw ng hangin, kung titingnan ninyo, ay jet stream po ang galaw niya. Medyo paganyan ang galaw ng hangin, yung malamig na hangin sa itaas. Yan, nagsisirculate. Bahagya lamang kasi siyang bumababa, kaya medyo sumasalpok sa mainit na hangin dito sa atin, sa may silangan. So, yung easterlies dito, sumasalpok siya, kaya nagdudulot po ng frontal system. At dahil dyan ay mas madalas po uulanin na ngayon ang extreme northern Luzon. Kabilang na ang bahagi ng Batanes Group of Islands, kasama na ang Cagayan Valley at ilang areas ng Isabela, Casiguran, Aurora, pababa na yun ng bandang Quezon Province. So, yung maglalaro po, yung mga pag-ulan dyan sa area na yan at localized thunderstorms, lalo na sa hapon sa gabi. So, ingat po mga folks sa ating mga kababayan. At kung titingnan naman natin kung may heavy rain potential, mataas nga po, lalo na sa kanluran niyan ng Northern Luzon. Kaya nakakaranas sila ngayon ng mga moderate and heavy rain showers ngayon dyan, hanggang sa bahagi ng Ilocos Norte. So, ingat po sa flash floods at posibleng nakataas na yan sa red flood warning kay Pag-asa. So, matik na po yan dahil kagabi at madaling araw pa ay umiiral na po ang heavy rain potential sa area na yan. At mula sa may Central Luzon, papasok ng Metro Manila, nagiging overcast and gloomy rin tayo. So, medyo makulimlim nga po tayo at medyo hazy dahil sa mga ilang kaulapan na pumapasok dito. At expected ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkidlat at pagkulog din ang iral ngayong maghapon. So, magiging medyo gloomy at katamtaman ang lagay ng ating panahon ngayon. Bagamat medyo ramdam pa rin natin ang heat index at humid, lalo na dahil mataas po ang ating relative humidity. So, take note yan dahil nga po sa patuloy pa rin na lumalapit na easterlies sa nalalabi ng bansa. So, take note yan mga folks.
At kung titingnan natin gamit ang ating Himawari 8 ay nakakaranas ng mga pag-ulan ngayon ang bahagi ng Pagudpod, Lawag, Ilocos Norte, ilang bahagi ng Bigan, Bangged, Sagada, hanggang dyan sa may San Fernando La Union, damay na ang Baguio. At the rest ng Banawe ay nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan at mga localized thunderstorms. Ingat po sa floods, just in case po na tumaas. At mula sa bahagi ng Central Luzon nga po hanggang bandang Gapan, Nueva Ecija ay magiging maulap po at expected din ng isolated and localized thunderstorms. Dami na ang San Fernando, Bulacan area at Metro Manila at ilang parte na rin ng Calabarzon area. Magiging very hazy po tayo o halos sa zero visibility. Dahil medyo nahahaluan pa tayo ng mataas na pulyutan sa paligid ng Metro Manila, pababa na yun ang areas ng Calabarzon. So medyo nagkakaroon ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayon sa bahagi ng Santa Cruz, sa bandang Laguna, Pagsanhan, yan, Magdalena, pababa na yan ng Lukban, papasok ng bandang Lukban, Quezon. So magdala po ng pananggalang, despite na isolated rain showers po yan. At halos maghapon, magiging overcast and gloomy rin. So, ganun din sa Metro Manila. So, magdala na lamang sa mga lalabas na mga pananggalang sa ulan at bukod sa tinding sikat ng araw, just in case. At the rest ng Bicol region, nagiging katamtaman din na lagay ng panahon, pero mas maaraw ang inyong lugar dyan sa bahagi ng Camarines Sur. The rest ng Naga, Iriga, papasok na yun ng bandang Legazpi at Sorsogon at Catanduanes. Medyo mas maaraw sa inyo dyan. Pero expected pa rin ng mga isolated rain showers, naka-forecast po, mataas 60% daw ang tsansa ng pag-ulan sa bahagi ng Bicol region. Pero sa ngayon ay medyo maaraw at maalinsangan muna ang mararamdaman ninyo dyan. Expected siguro mga hapon o bandang gabi kayo makakaranas ng mga isolated rain showers. And the rest ng Southern Luzon, mula Marinduque, damay na rin ang ilang bahagi ng Mimaropa, bagamat katamtaman na lagay nito. At may mga ilang party cloudy to mostly cloudy. Ang bahagi nito ng Calapan, Puerto Galera, pababa na yan ng Gloria, Bansud, Bungabong hanggang Rojas at bahagi ng Concepcion ay dyan sa may bandang isla ng Concepcion. Magiging maulap po dyan, so posible pa rin ang mga isolated rain showers. Pero pagdating naman ng Palawan, magiging maaraw at maalinsangan po ang magiging lagay ng inyong panahon dyan. Maliit sa ngayon ang tsansa ng pag-ulan, magkaroon man ay panandalian lamang na isolated rain showers sa buong Palawan area. So, matik na yan. Pero manatili ring maalinsangan ang bahagi na yan ng katibugang parte ng ng Mindoro, lalo na ng mga taga San Jose. So, take note pa rin yan. Ayon din sa contour map mula sa data feed ni Pag-asa, kabilang na ang bahagi ng Bicol region. And the rest ng Southern Luzon, magiging katamtaman din at maalinsangan din na lang ngayon ng panahon mula Romblon, Tabias Island, Masbate, and the rest ng Panay Island, magiging maalinsangan din at katamtaman na lagay ng panahon. May mga ilang party cloudy lang din ang iran at isolated rain showers, lalo na sa may bahagi ng kanluran nito. So, posible pa rin ulanin ng isolated ang San Jose de Buenavista, pababa na yung Tabias, former Amini, at San Joaquin. At maaari ding ulanin ang bahagi ng Iloilo, din nakatas din ang forecast dyan, at least 44%, Guimaras Island, at ilang bahagi ng Negros region. Pero manguna po ang maaraw at maalinsangan ng panahon, maliban na lamang sa ilang bahagi ng kanluran ng Kabangkalan, Kawayan, Sipalay, Hinaoban, Basay, pababa na yan ng Siaton. Medyo may mga party cloudy dyan. So isolated rin showers din ng Iral, pero manguna ang maaraw at maalinsangan sa the rest ng buong Negros region, kabilang na ang Central Visayas ng Cebu, Siquijor at Bohol area. Isolated lamang din ang mga rain showers ang posible pa rin iiral at naka-forecast. At sa huli, ang bahagi pa rin ng Mindanao, lalo na sa northeastern part ng Mindanao mula Surigao del Norte, Surigao del Sur, and the rest ng Compostela Valley at Agusan del Norte, Agusan del Sur, the rest ng northern Mindanao hanggang Davao region, magiging katamtaman maaraw at maalinsangan muna ang iiral. May mga ilang party cloudy po ang iiral, lalo na ng mga taga Davao region. Dahil po sa medyo umiiral na near equatorial trough dito sa ibaba ng Davao region. So asahan pa rin ng mga ilang isolated rain showers, especially sa hapon o sa gabi, pero manguna po ang maalinsangang panahon, gaya rin ng bahagi ng Zamboanga Peninsula, ng Davao del Sur, Zamboanga del Sur rather, asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog dyan ng buong Zamboanga del Sur, damay na ang isla ng Basilan, at Ulusulo. Magiging partly cloudy, to mostly cloudy rin ang ilang bahagi ng Zamboanga del Norte, mula Labasan, Liloy,
Salog, Sindangan, hanggang Dapitan na po yan. So magiging partly cloudy, pero patuloy pa rin na medyo mataas ang heat index din dyan, lalo na sa area na ito ng Oroquieta City at ilang areas ng BARMM at Sorsogen area. So magiging katamtaman, medyo maaraw din po at mataas din ang heat index din dyan. Kaya ingat po at huwag din masyadong mag-dehydrate despite na may mga ilang tsansa pa rin ng mga pag-ulan, lalo na sa hapon o sa gabi ng mga taga-Kanluran ng Cotabato, Lebac, Lake Cebu hanggang pababa na yan ng Maasin area. So take note niya lamang yan mga folks. Samantala sa ating tropical cyclone monitoring mula sa ating computer-generated tropical cyclone sector o tropical cyclone forecast, automated tropical cyclone forecast system, ay makikita natin na natili stationary na walang pagbabago sa development itong C90TW. So anytime pa rin talaga within 48 hours malusaw na lamang ito, pero may nakikita tayo na posibleng pumalit din sa kanya anytime. Then nagkakaroon ng upward circulation dito sa tabi niya. Yan, nagkakaroon ng panibago na naman outer circulation sa tabi niya. So, maaring pag ito ay dinisolve, ay maaring meron agad pumalit sa kanya. So, tingnan natin, dahil wala pa tayo masyado magiging comment nito, dahil anytime madi-dissolve din ito dahil na po sa presence pa rin ng high pressure area sa hilaga nito, bandang Guam. At dahil more than 55 hours na po, walang nagkaroon ng pagbabago kay 90TW, so maaring ma-dissolve na lamang to anytime or maging isa na lamang itong trough na lalapit sa bahagi ng Palau or just in case pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero nagbago kasi yung ilang forecast, lalo na sa ating global spectral model. So kung titingnan natin dito sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin, yung possible forecast ay despite na stationary yung development niya at naglalaro pa rin sa 40 to 50% ito hanggang sa susunod na 24 oras. So, natili natin itong babantayan dahil maaaring ma-dissolve itong si 90TW at agad-agad meron posibleng pumalit kaagad sa kanya. Dahil merong, ito kasi is mukhang malayo na ito kay 90TW pero dahil dikit na dikit considering yung shallow circulation pa rin ito ni 93W. Pero yung possible development of tropical cyclone na natiling napakaliit pa rin talaga ang tsansa. Dahil kung titingnan natin sa global spectral model, ay ito yung forecast kay 93W at bigla na rin itong na-dissolve na lang din. Ayan o. Approximated ahead of time nito, May 19 to May 24, 2024 yung range ng extended forecast ng global spectral model. Sa mean sea level pressure, nanatiling wala tayong nakikitaan na below 1,006 hectopascals. Naglalaro pa rin sa 1,008 hectopascals ito, kaya nawala na po yung tsansa ng magiging invest ito ng Japan Meteorological Agency within 24 to 48 hours. Tinanggal na yan. Kahit hindi natin silipin sa website nila, alam ko na po kagad na inalis na rin ni Japan Meteorological Agency yung possible invest call kay 90TW. At kapag gano'n ang nangyari, may maaaring nga po agad ma-dissolve din agad-agad. At sa mga computer models, medyo pabago-bago yung computer models ni GFS at maaaring ito ay kapalit ni 90TW. Hindi pa natin ma-determine kung si 90TW pa rin ba ito o yung kasunod niya. At makikita natin, nagkakaroon ng shallow trough circulation. At kagaya rin sa ating mga analysis forecast, kumikilos ito pa west-northwestward. At pag napit sa may bandang silangan ng Northern Luzon, bigla itong kakabig at magre-recur. Well, tingnan natin, hindi pa makatotohanan yan, so wag muna natin bigyan ng conclusion na magkakatotoo yan sa ngayon. Kay CMWF naman, shallow troughs lamang at ITCZ lamang nakikitaan natin dito. At wala naman nakikitaan na active low pressure area. Kay NAVGEM, shallow trough din o shallow low pressure area din. Pero ito magtatraverse sa kalupaanan ng Eastern Mindanao, papasok ng Visayas. So, extended ahead of time ito, May 19 to May 24, 2024 daw. So, dalawa na ang nakikitaan ng forecast. Ganon din kay ICON, medyo shallow trough din, at kay GEM. So, medyo mataas pa rin ang ipinapakita ang simulation forecast ng mga computer models dito. So, nanatili nating obserbahan pa nito si 90TW kasi baka bigla na lang tayo mabulaga na bigla itong mag-rapid intensification. Kasi lumalaban pa kasi siya. O pilit pa rin siya lumalaban dito sa influence ng high pressure area sa silangan ng Japan. At yung reach of high pressure area niya,
nilalabanan pa rin nitong low pressure area. So, uncertain pa rin talaga hanggang ngayon. Sa ano naman, wala pa rin tayong magiging komento na natiling kalmado pong karagatan sa buong Pilipinas. So, wala po tayong magiging comment dyan. Patuloy po tayo pwedeng lumayag, maging na malilit na sasakyang pandagat, mga po. Sa ulat din doon, natiling kalmado po ang nadedetect ng aking seismograph sa Caloocan. Medyo may mga ilang magnitude 4.0 pataas lamang ang nadedetect. Malamang, bandang Mindanao yan. At kung titingnan natin mula sa data feed ni PBOX, mula kaninang 12 AM ay wala naman tayong namataan na bagong magnitude 4.0 pataas. Yan. Pero kahapon ay bago ako matulog, may napansin akong dadagdagan na magnitude 5.0 na earthquakes. Well, kung titingnan natin sa real-time world seismic monitoring, titingnan natin kung kumpirmado meron. Base dito, merong isang lindol sa may bandang Celebesi. Malamang ito yung magnitude 5.0 pataas. So lalabas ika-4 na magnitude 5.0 ito just in case. Yan o. Bandang southeast ito ng municipality of Sarangani. Yan ang pinakamalapit eh. Or dito sa may bandang southwest ng Sarangani rather, or sa may bandang southeast ng Sulu o Hulo o Sulu. Yan, Hulo Island, southeast ng Hulo. So, either southwest ng Sarangani or southeast ng Hulo sa Sulu. So, sa International Seismic Network natin, according dito, magnitude 5.5 po ito. Pero malalim-lalim ito at 527.7 km. Oras na naganap ito, kahapon ng alas 2:26 ng hapon. Naganap po ito, itong magnitude 5.5. Kung titingnan naman natin kay PBOX, since kahapon ito naganap ng hapon, tingnan natin sa historical earthquakes. Diyan natin nakikita yung actual nito. Yan, titingnan natin. Kung titingnan natin for the month of May 2024, yan. Nakaka-total of 738 earthquakes na po tayo. 709 dito is magnitude 4.0 pataas. 25 dito is magnitude 4.0 pataas. At 4 na po yung ating magnitude 5.0. So which is tama nga at may nadagdagan nga. Which is ayon naman sa data PDP box, magnitude 5.2 naman ang earthquakes dito. 552 kilometers ang lalim. So ayon sa data PDP box, ay magnitude 5.2 naman dito. At ang lalim, 552 kilometers. At naganap ito nga kahapon ito ng 2:26 PM nga po. So yan po, southwest ito ng Kiamba, Sarangani. According sa exact reference point ni PBOX. Yan. So southwest ng Kiamba, Sarangani. So binagbasehan nila na reference point ay ang bahagi nga po ng Sarangani. So lalabas ay meron na po tayong ika-4 na magnitude 5.0 pataas. At nakaka-738 na po tayo na total earthquakes for the month of May 2024 mga folks. So sa General Flood Advisory mula sa data feed ni Pag-asa, makikita po nakamoderate na posibleng bahain ang Cordillera Administrative Region at ilang bahagi ng Baguio, Benguet at San Fernando, La Union. So just in case pumasok yan, yung analysis na yan ay ingat na lamang po at just in case na lumakas ang pagbuhos ng ulan, take note na lamang dyan. Pero ingat din po kayo sa mga pagtulog at pagkidlat dahil mas delikado po. At asahan po ang mga violent thunderstorms since third week na po tayo ng May ay dyan po nagba-violent lalo ang mga pagtulog at pagkidlat. Samantala sa lagay naman ni Angat at Magat Dam ay patuloy pa rin ang pagdaos-dos nitong si Angat Dam. At mula kahapon na nasa 181.2 meters, ngayon ay nasa 180.95 meters na lamang. So, ibig sabihin patuloy pa rin ang pagbaba ng level ni Angat Dam. At halos nasa negative 3.73 yung pinaka-negative na po na critical level kay Angat Dam. So, patuloy pa rin na nasa binggit ng pagkatuyo itong si Angat Dam ha. So take note yan mga folks. At kapag ito ay umabot pa sa 175 meters, just in case, kung titingnan nyo sa pinaka-actual na dam, malamang malalim na siya.
ranggot na lamang yung tubig na natitira kapag tininan nyo sa actual sa Angat Dam mismo. So gano'n na siya kababa. Patuloy pa rin ang pagbaba despite na umuulan-ulan sa extreme northern Luzon. So medyo tipid muna sa supply ng tubig mga folks ha, yung paggamit. Kaya mahirap po na bigla tayong mawalan ng supply ng tubig at magkaroon ng rotational. Kaya kung titingnan niyo sa graph, patuloy pa rin ang pagdaos-dos ni Angat Dam. So medyo konting tipid sa tubig mga folks. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast. So, para sa araw ng Linggo, May 19, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Linggo, May 19, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa may pang detalye. Gusto nyo malaman na hindi natin na isama sa balita ngayong umaga. At visit lamang para sa malaman ng real-time events mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.